Ngayon, ating talakayin ang Part 3 na ang pamagat ay Corruption versus the Will of God. Ang Diyos ang siyang kumikilos, hindi sa dahas ng tao, kundi sa kanyang kapangyarihan. Ang pag-ikot ng pangyayari. Dumagsa ang mga testimonya mula sa Diskaya couple kay Engrenor Hernandez hanggang sa kanyang pinuno na si Dist Engrenor Alcantara. Ang domino effect na ito ay umakyat pa sa antas ng mga undersecretary at sa huli, tumama sa pintuan ni Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Sa gitna ng kaguluhan, si Zaldico ang ginawang sacrificial lamb. Ngunit sa kanyang pagtatanggol, ibinulgar niya ang mas malaking kasangkot, ang mismong mga nasa tuktok ng kapangyarihan. Fish, sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Ang tragic symbol ni Yusek Cabral. Ang pagkamatay ni Yusek Maria Catalina Cabral ay hindi ang mitsa ng pagbubunyag, kundi patunay ng lalim ng sindikatong korupsyon. Ngunit may mga haka-haka. Totoo nga ba ang kanyang pagkamatay o isa lamang itong drama upang makaiwas sa pananagutan? Sa panayam sa kanyang asawa, kapansing-pansin ang kawalan ng paghihinagpis, isang tanong na nagdagdag ng alinlangan sa publiko. Luke 8:17, walang natatago na hindi mabubunyag, at walang lihim na hindi malalaman at mahahayag. Tulad ng dugo ni Abel na sumisigaw mula sa lupa, Genesis 4:10, ang mga biktima ng kasamaan ay hindi kayang patahimikin ng drama o pagtatakip. Ang dahas ng tao versus kapangyarihan ng Diyos. Salit na harapin ang katotohanan, iniutos ang pag-aresto sa mga DPWH officials at contractors. Isang pagtatangkang pagtakpan ang mas malalaking kasangkot. Ngunit ang tao, sa halip na humarap sa katotohanan, ay madalas kumikilos sa dahas. Sa Biblia malinaw, Exodus 14:14. Ang Panginoon ang lalaban para sa inyo, kayo'y mananatiling tahimik. Ang tunay na paglilinis ay hindi sa bala o sa ambush, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi kayang takpan ng tao ang liwanag ng Diyos. Ang panawagan ng bayan sa harap ng malawakang korupsyon, nakikiisa ang sambayan ng Filipino. Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig ng bayan ay tinig ng Diyos. James 5:16. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Isaiah 19:20. Kapag sila'y tumawag sa Panginoon dahil sa mga nang-aapi sa kanila, siya'y magpapadala ng tagapagligtas at tagapagtanggol at ililigtas sila. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig, siya mismo ang kumikilos upang iligtas ang mga inaapi. Ang luha sa altar. Sa altar ng Panginoon, may mga luha ng mga inapi. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi panawagan ng katarungan. Exodus 3:7. Nakikita ko ang kapighatian ng aking bayan. Narinig ko ang kanilang daing. Luke 18:7. Hindi ba't ipagtatanggol ng Diyos ang kanyang mga hinirang na dumadaing sa kanya araw at gabi? Ang paghihigante ay sa Diyos. Romans 12:11. Huwag kayong maghihigante, mga minamahal, kundi ipaubayan ninyo iyon sa put ng Diyos. Ang mensahe, huwag tayong gumante sa sariling lakas. Ang Diyos ang mabubunyag, ang Diyos ang maghihigante. Vengeance is mine, says the Lord. Ang paglalantad ng kahihiyan. Unti-unti, lumalabas ang mga video at testimonya na nagpapakita ng pagbabago ng paninindigan ng ilang personalidad. Si Claire Castro, na dati bumatikos, na Yui todo pagtatanggol.
First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alas ka doon. Nang aalas ka na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kaklip. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kakli na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Ang nakakanta kang partner dito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang anak? Wala ka talagang diba? Ang dami mong advisor, kasi secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ask ka pa and everything. Wala ka talagang anak. So it's so sad na nangyayari pa sa panahon ni PBBM. Oo. So I hope, di ba, sana ito, Ano? makita ni PBBM. Na anong korupsyon? Yes, I agree. Kung ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay, talaga. Eh, siyempre, Eh, ito lang, hindi niya nababasahin. Ipirma na lang siya, basta-basta. urgent nga. Urgent. Urgent. Ganon, Oo. hindi ba na? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yun ng Pangulo bago niya ito pipirma. Oo, dapat Oo. ganun, partner. Di ba? Nababasahin niya muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba ito? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, naku, partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, Oo. bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner, especially itong sa mga lawmakers natin, parang sila yung nagiging lawbreaker. Mhm. Di ba? Lawmaker Law. na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Mhm. Kasi mag-certify ka na as urgent at pwede madaliin. Mhm. Kapag ka meron tayo, pag may public emergency, o yung kinaharap mo na yung calamity. Calamity. Yun po ngayon ang ano. At kay BBM, palagay ko may flood control na rin ito. Iba na sinasabi ngayon eh. Oh, aniwalag ha, kung anong klaseng tao itong mga natira sa kanya. So may kasabihan, save better, flocks together. Si Ate Larry Gadon, na dati para sa katotohanan, ngayon para na sa kasinungalingan. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Adik sa pagmamahal sa bayan. Adik sa pagtulong sa ating mga kababayan. At adik sa kanyang adhikain na mapabuti ang kinabukasan ng ating bansa. Adik na adik. Luke 12:2. Walang natatago na hindi mabubunyag at walang lihim na hindi malalaman. Ang walang kahiyan sa harap ng mundo. Inilantad ang kahihiyan hindi lamang sa mata ng mga Filipino, kundi sa buong mundo. Ang Diyos mismo ang nagpakita ng kasamaan upang bigyang katuwiran ang kaparusahan. Ikalawang Korinto 12. Kaya't mas lalo akong magpapatibay sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Ang mga inaaping pobreng Filipino walang magawa laban sa makapangyarihan, maliban sa pagpapahayag sa social media at panalangin. Halimbawa ng lantarang pang-aapi. Ang pagdakip kay FPRRD para ipatapon sa Hague. Tila ba mas madali pang maghanap ng kaso sa dating Pangulo kaysa sa mga kasalukuyang anomalya? Si Remulla ng DOJ na may sariling kaso, biglang nabura para lang makapasok sa ombudsman. Ang Ghost Project sa Davao Occidental, 96,050,000 piso flood control ay ginawang headline, samantalang ang mas malalaking ghost project sa Luzon, 276 na milyon, ay tila hindi pinapansin. Ito'y malinaw na diversion tactic, isang pagtatangka ng gobyerno na ibintang sa mga Duterte upang matakpan ang mas halatang anomalya sa kanilang sariling bakuran. At syempre, ang sarcastic highlight,
Ang 150 milyong confidential fund ni VP Sara ay ginawang malaking issue, samantalang ang bilyon-bilyong confidential fund ng Pangulo at iba pang ahensya ay tila naging holy water na hindi dapat tanungin. Isaya 5:20. Kay bigat ng kaparusahan sa mga nagsasabi ng masama ay mabuti at ng mabuti ay masama. Ang pag-asa sa kahinaan. Pinapakita ng mga pangyayaring ito na ang gobyerno ay inaapi ang sarili nitong nasasakupan, tulad ng babala sa Exodus 22 hanggang 24. Ngunit ang kaparusahan ng Diyos ay unti-unti na nagbubunga. Romans 8:26. Dayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. 2 Corinthians 12:10. For when I am weak, then I am strong. Ang walang kalaban-laban, ang kahinaan, ay nagiging lakas sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa na ang lahat ng ito ay malapit ng magwakas. Konklusyon. Ang kwento ng korupsyon ay hindi natatapos sa pagtatakip ng tao. Ang Diyos, sa kanyang kapangyarihan, ay kumikilos ng walang dahas upang ipakita na siya lamang ang tunay na hukom. Ang ating tungkulin, manalangin, magtiwala, at manatiling tapat. Sapagkat sa huli, ang Diyos ang mabubunyag ng lahat ng kasamaan at siya ang magbibigay ng katarungan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Kung nabigyan kayo ni Mirino o inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na nagtapalalim ng pananampalataya.